Yan, hello everyone and hello world. So sa video ito ay magbibigay lamang ako ng mga counting tips kung paano po tayo makakapagsalita sa harap ng tao na hindi tayo nahihiya o naninervyos. Ayan. Sa mga ibabahagi ko ay personal lang na karanasan ko po sa public speaking. Kapag public speaking kasi, ito yung pagsasalita mo sa harap ng maraming tao. Yan. Noong bata-bata pa po ako, mula elementary actually hanggang kolehiyo, ay ako po ay nahihiya talagang magsalita sa harap ng tao. Yan. Kasi syempre iniisip mo yung baka hindi nila maintindihan or ninervyusin ka, baka hindi mo masabi lahat. And hanggang sa nung pumasok ako ng DepEd ay naisama ako sa mga mag-train dun sa programang Project Turnaround na related sa English Proficiency. Dahil nga po ako ay Filipino major, kaya isa ako sa naging recipient doon. At doon ay binigyan kami ng mga kurso na kalinya niya yung sa Ingles. Ang isa na dito is public speaking. Pero noon kasi gustong-gusto ko na yung English na subject. Though hindi ako masyado sa grammar noon, pero gustong-gusto ko siya. Ngunit hindi yun ang kinuha kong major. Dahil natakot po ako sa mga naririnig kong mga gagawin ng mga English major, ganyan. Kaya ang kinuha ko tuloy ay Filipino major. Pero nung nasa DepEd ako ay natutuhan ko kung paano yung mga iba't ibang tips sa public speaking. Yun yung i-share ko lang, yung mga medyo naalala ko lang. Ang una-una kasi syempre, ang iisipin natin ay yung ating audience. Sino ba yung audience natin? Ayan. So, pero bago tayo dumako doon, isipin mo rin, ano ba yung topic mo? Ano yung gusto mong i-share sa kanila? Ayan. Kung gusto mong mag-share ng iyong opinion or mga kaalaman mo, mga ganyan, or mga detalye ng mga bagay-bagay na nagugustuhan mo, maaari. Pero kung yung iba naman, for example, ay magre-report ka, bigyan ka ng topic, ano din naman yung gagawin mo? Ayan. So, ito po applicable po sa lahat. Ang una-una po, ang tinuro po sa amin kasi is, you need to have the yung theme, yung tema mo. For example, about sa pagmamahal. Lawak niyan. Anong saklaw niyan? Anong specific na pagmamahal ang gusto mong i-share? O pagmamahal ng isang ina. Ayan. So doon ka magsisimula. Pagmamahal ng isang ina. Ano yung gusto mong iparating sa audience mo? So nilagay mo na dyan. Paano mo yan sisimulan? Ang gagawin mo kasi dapat credible ka na speaker. At dapat magkaroon kayo muna ng rapport with your audience. Pag sinabing rapport, dapat makuha mo muna yung attention nila. At deserving ka na magsalita in front. Yung mga iba, ang ginagawa nila is nagko-quote muna sila regarding that. Meron yung nagtatanong. Ganyan. Nagtatanong muna sila or kumakanta ng isang line para may pasok nila yung gusto nilang ipasok. So that would be your beginning sentence. And then of course, may supporting details ka na. Sa supporting details mo, you can, wag ka lang opinion lagi. Maglagay ka ng facts. Sa according to, ganyan maglagay ka rin. Tapos yung mga situations. And please do not forget na mag-insert ka rin ng sarili mong experience. Okay? Kasi mas maganda yon, mas ma-express mo siya. Mas masasabi mo kung ano yung gusto mo talagang ipahiwatig sa madla. Okay? So, ganun yung flow hanggang dun sa last part is yung conclusion part mo na siya. Yan. So, napapag-aralan naman yan. Alam nyo yan. Pero kung magsasalita kayo sa harap mismo, yan. Yung iba kasi, minimemorize na nila. Pero yung experience ko kasi nun is sinulat namin. So, pagkatapos ng script, chinek nila, sinulat namin, and then isasalita namin. Kapag nakasulat po yung iyong script, hindi po ibig sabihin na binabasa mo na lang yan ng dire-diretso na kaganyan na yung mata mo. Dito, hindi. Parang glance lang ang gagawin mo. And then you need
to pause also sa mga linya na gusto mo talagang mapansin or marinig ng iyong mga audience. Ganun po yun. Hindi po ako expert sa bagay na to ha, pero sinasabi ko lang yung na-experience ko. At ngayon kasi, minsan nagkakaroon din naman ako ng mga speaking engagement. Hindi ko sinasabi na napaka-perfect po ako sa speaking engagement, pero ang sinasabi ko po is yung courage po natin na magsalita in front of the people. So sabi ko nga kanina, kilalanin mo kung sino yung audience mo. Kids ba sila? Mga professionals ba sila? Mga magulang? Dapat magja-jive yung gusto mong i-share sa kanila. Okay? Kung ma-experience ka tungkol sa bagay na yun, you include it in your script. Ganyan, para mas makakakonect ka sa kanila. Mas alam mo yung sinasabi mo, yung tinutumbok mo. Okay, ganito yung gagawin ng mga iba kasi ito ay hindi siya biglaan na makakapagsalita ka agad-agad sa harap ng tao. Kasi may mga tao talaga na mahiyain, may mga tao na takot sila na humarap. Ang tinuro kasi sa amin na technique na isa is kapag nakaharap ka, pwede mong tignan dito sa noo, sa forehead muna. Yan, doon ka muna tumingin. Pag gaganyan mo, ganyan ka. Ayan. So may mga technique din. Pwede kayong mag-search naman sa iba. Ang gusto ko lang ipakita or i-share sa inyo, ibahagi, ay yung mga kaunting kaalaman ko lang na nakatulong din sa akin kung bakit ako nakapagsalita rin in front. Though hindi siya perfect, pero at least nakakaya ko magsalita. Ayan. Tapos, tignan mo kung anong lengguwahe mo. Necessary ba talaga na English lahat? Pure English? O pwede rin ang Filipino, tsaka yung lengguwahe nyo, dialect ninyo sa lugar ninyo. Ayan. Tapos, ang isa pa is mag-practice ka sa harap ng salamin. Okay, yung gesture mo. Pag mag-gesture ka, wag naman masyadong madalas na puro hand gestures. Ganyan. Tapos, lumakad-lakad ka rin. Huwag naman lakad ng super lakad na ganyan. Just pause a bit, ganyan. Then, practicein nyo yan. Sanayan niyo. Tingin kayo dito sa noo muna. Yan. Pag na-practice nyo na yan, at saka nagpa-practice kayo sa harap ng salamin, pwede rin may kaibigan kayo. You can practice also in front of them and then magtanong kayo, ano yung dapat kong improve? Ano yung dapat kong tatanggalin? Ganyan. Isa pa is, avoid nyo yung mga mannerisms, for example, sa mga dami-dami. But you know, you can use your facial expression para maibigay mo talaga yung gusto mong sabihin. Sometimes, pwede kang mag-stop for them to realize yung sinasabi mo. Iintindihan nila yan. Sometimes, pwede ka rin mag-smile. And then, you let them think. Ganun kasi yung ginagawa ko. And then, be sure na dun sa conclusion mo, na ipasok mo na lahat yung talaga gusto mong sabihin at may impact yan sa kanila. Mag-i-end ka, you start it with a bang and end it with a bang. Yan ang sabi nila. So, yun lamang po yung mga kaunting tips na maaari ko pong i-share sa inyo. Kung meron pa po kayo, mas maraming ideya, pwede niyo pong i-share sa ating comment section. At of course, syempre, you need to pray also na bigyan ka ng courage ng ating Lord para magawa mo yung task mo. Okay, so yun lamang po yung kaunting kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood.